Hi guys, for today's video i-share ko sa inyo ang dalawang pamamaraan na ginagamit ko para malaman kung may laman ba ang itlog o wala. Hi guys, for today's video share ko sa inyo ang ginagawa ko, either incubator or hen hatch ang ginagamit nyo sa inyong pagmamanok. Number one ginagawa ko pag incubator or hen hatch para malaman natin kung may sisiw ba sa loob ng itlog is yung candling. Alam naman natin lahat yung candling, pero ang iba ginagawa medyo maaga, yung iba naman medyo late. Sa akin ginagawa ko nagka-candling ako 10 days mula pagka incubate, paglagay sa incubator, or 10 days mula nung naglimlim ang inahin. Siyempre, una kukuha ka ng flashlight. Yung flashlight, pwede naman wala nang ibang gagamitin, flashlight lang, yung kamay mo ganituin mo lang. Siyempre mag-candle ka gabi. Ngayon gagamitin natin ito lang munang itlog, tapos yung flashlight useless naman kasi medyo maaga pa. I-demo ko na lang kung paano. Nito lang, ganyan nyo lang kamay nyo, tapos ipatong yung itlog, ganyan. Yung bandang matulis dapat yun ang nasa ganyan, yung nasa taas. Tapos yung hindi matulis din yung ilagay nyo sa palad nyo, ganyan. Tapos ilagay nyo yung flashlight dito, ganyan. Pag nakita nyo yung itlog may nagmark na ganyan, may parang ugat-ugat na ganyan, parang ugat-ugat. Pag may nakita kayo na medyo ugat-ugat na ganyan, okay po yon. Pero pag nakita nyo clear lang yung itlog, parang walang ugat-ugat, tas pag nag-flashlight kayo talagang yung light parang hindi natabunan, ibig sabihin wala pong laman nun. Pwede yung lutuin sa 10 days pa lang, para makain nyo pa, pwede pa po yung lutuin, hindi po yung mabaho. Tapos the best sample ka para malaman mo talaga kung mayroon o wala is yung palad mo ganito, tapos ilagay mo yung flashlight sa palad mo. Katulad din yan pag nag-flashlight ka, pag may ugat-ugat na nakita mo, ibig sabihin okay yung palad mo, may dugo. Tapos may ugat, buhay ka pa. Ganon yung best sample sa candling. Sa 18 days naman yung susunod natin na candling. Importante yun kasi pag hindi mo na candle sa 18 days, malamang pumutok yung walang laman. Kasi may mga itlog talaga na 10 days buhay pa, pero pag habang tumatagal dun sa incubator o sa limlim, nawawala yung similya, namamatay dahil sa mahina yung similya ng inahin at ng broodcock. Hindi yun talaga, may ganun talaga na itlog. Nabuhay lang sa simula, pero sa palapit sa pagpisa, nawawala namamatay yung similya. Kaya importante na sa 18 days mag-candle ka rin para hindi pumutok, hindi bumaho yung incubator mo o sa inahin mo naglimlimlim, hindi maputukan yon, para hindi rin magkaroon ng bakterya doon sa mga paparating na sisiw, yung mapipisa na sisiw. Yun, tapos na po tayo sa ating number 1, yung candling. Number 2 na ginagawa ko is yung water test. Yung water test, siyempre water, kuha tayo ng tubig saka yung itlog. Ang itlog na gagamitin ko ngayon is yung nabili natin sa tindahan, yung galing sa poultry supply, yung galing sa Alam nyo na kung saan kayo bumibili ng itlog na niluluto nyo.
Ganito lang ang gawin nyo. Siyempre dapat may tubig kayo, tapos yung itlog na i-sample nyo. Ito ginagawa ko lang to, yung water test ginagawa ko to kapag yung inahin ay umalis na sa kanyang pugad. Sa tingin nyo may kaya pang mapisa, pero wala kayong flashlight, wala kayong magamit na kahit ano, ito ang pwede yung gawin para sayang naman yung ibang itlog na mapipisa pa naman. At saka kung mayroon kayong inahin na naglilimlim din, pwede nyo ilagay doon. Kasi hindi lahat ng itlog ay sabay-sabay mapipisa sa incubator man o sa inahin na naglilimlim. Itong gawin nyo, ito siyempre binili ko to sa tindahan, bugok talaga to, walang laman. Ang walang laman na itlog, ganito yan. Pag nilagay mo sa tubig, ganyan, pupunta siya sa ilalim. Kahit anong gawin mo dyan, hindi yan lulutang. Either sa incubator galing or sa inahin naglilimlim. Minsan nga ganyan-ganyan lang yan, oh. Ganyan-ganyan. Pero hindi yan lulutang. Mamaya kukuha talaga tayo ng yung may laman. Kukuha tayo yun sa isang inahin natin. I-sample natin. Ito ang sample natin sa walang laman na itlog. 21 days lang ang itlog dapat. After nan, mapipisa na yan. Pero yung iba, hindi napipisa. Kaya ang gawin nyo ito. Kasi yung iba, ginaganyan lang. Pag gumagalaw sa loob, ibig sabihin, bugok na yon, parang may tubig. Pero paano kung pag ganyan mo, parang hindi gumagalaw, tapos mabigat yung itlog. Tapos pag nilagay mo sa tainga mo, medyo may pumipitik-pitik, parang buhay yon. Pero ito talaga yung pinaka the best. Pag ginanyan nyo yan, walang laman. Ngayon kukuha tayo ng itlog doon sa inahin. Kukuha tayo ng itlog sa inahin. Hihilam tayo dito para hindi tayo tukain. Yan lang po ang tips ko ngayong araw na to. Sana nagustuhan nyo. At kung nagustuhan nyo, please subscribe and hit notification bell para mas marami pa tayo magawa ng mga content na makakatulong sa inyo, sa manukan nyo kung nagsisimula pa lang kayo.